Panahon na upang wasakin ang mga political dynasties at isulong ang mga totoong solusyon sa kahirapan. Ako si Luke Espiritu, aplikante para sa Senado. Tony, thank you for joining us today. We're happy to have you. Kilala kayo sa inyong mga maanghang na mga bitaw. Actually, pag nagbitaw kayo, ang binabanatan nyo, hindi lang si Duterte, pati si Pangulong Marcos. Mm. Wala ba kayong concern na kasi that's a sizable chunk of the electorate na nandun pa sa dalawang kampo yun. Wala ba kayong pangaban na habang umaanghang kayo, baka mas mahirapan kayo makapwesto? At tinataas natin ang diskurso, Ed. We address ourselves to the higher level of consciousness. We don't want to tail yung mas mababang level ng consciousness. Yan ang kailangan para magbago ang ating politika. Kung tayo ay babagay lamang sa nakagawian, di sana sumayaw na lang ako ng budots. Dahil yun ang pinaka-normal eh. Sumayaw ako ng budots, wala akong sasabihin na may laman, para wala ka rin kalaban o magiging so-called relatable ka lang, I totally reject that because that is a feature of the old politics and I am for new politics. But some of your political allies have resorted to going on TikTok and doing the dance routine. Of course, they're also doing serious campaigning, but at the same time, medyo sumasaw na silang konti dun sa you might call populist, more populist imaging. In the short run, it may be also wise for them to do what they have to do, given the type of politics that we have. Pero in the long run na meron tayong general discontent na mararamdaman from all quarters. Wala namang may gusto sa political dynasty sa totoo lang eh. Naboboto yan dahil sa pananakot nila at paggamit ng pera. Pero in the long run na ito ay magkakaroon talaga ng pag-snowball ng discontent. I think what I bring into the table, yung seriousness na dinadala natin, na hindi tayo sumasayaw, hindi tayo nagbibiro, at ang talagang binibit-bit lang natin mga totoong mga solusyon. I think that is the future of Philippine politics. Attorney, ano lang ako, no? Follow up ako dun sa kay Ed, no? Kasi sinabi po ninyo, in the long run, magsusnowball siya. Kayo po ay ngayon nire-represent po ninyo mahihirap, mga manggagawa, pero tila yung mga binoboto po ng taong bayan, yun pa rin yung mga may kaya, nasa political dynasties, paulit-ulit. Paano po ninyo sosolusyonan po ito? Dahil in the long run pa po yung snowball effect eh. Nakagapos kasi sila eh. Hindi naman free choice yan eh ng mga mamamayan nating mga api sa lipunan. Nakakatakot ang mga dinastiya, pumapatay nga yan eh. Tapos gumagamit pa ng public funds. 'Di ba? So ang kailangan natin gawin is makawala sila doon sa pagkagapos na yun, at least man lang sa kanilang political consciousness. It only takes a spark in these political conditions that we have na magbago ang lahat. Ang ganitong klaseng sitwasyon, it is really fluid, it is fragile. The support that the political dynasties get, it does not come from solid support. We are in a powder keg. Isang spark lang sa powder keg na it will all explode. Ang suporta nila ay galing sa pananakot, pera, galing sa kanilang kontrol ng lahat ng levers ng power. Ang support na nakukuha ng mga tulad namin, hindi lang naman ako, mga progresibo, ay galing sa prinsipyo. If someone would say, I will vote for you, it is because they listened to us and they believed in what we fight for. At marami dyan mga kabataan. At ang ganyang klaseng suporta, solid yan eh. And they will volunteer for you without even any monetary compensation. We could build a movement actually. Pwede kaming magbuo ng kilusan para sa pagbabago. Sila hindi nila magagawa yon. The kind of support that we get, they can only dream of that. Dahil sila, it will take millions, if not billions of pesos para maka-generate sila ng ganung klaseng entusiasmo. The kind of support that we get, it comes from enthusiasm for our message of change. And when we do inspire people, they really get inspired that it is for the long run. And I'm not saying na hindi natin pwedeng maipanalo ngayon at pang long run lang yan. We have the power to accelerate time. And that's what we're doing right now until 2025. We are trying to accelerate time. Pero at the same time, kung sila pa rin ang manaig, then hindi naman tayo titigil. What we build right now, we will continue on. And I really am gonna declare my intention. I really intend to build an anti-dynasty movement that will be there at hindi mawawala
until 2028, until the elections beyond. At yan ang sa tingin ko, pag inuuk-uk natin ang pundasyon ng monopoly of power ng political dynasty, we will win. So itong anti-dynasty movement po ay along with an anti-dynasty bill or ano po yung strategiya po It dito? should be from the grassroots. Okay? It should be from the grassroots. It depends on the tactics. If there are lawmakers that will be committed to pushing for an anti-dynasty bill, na pwede nating ikabit ang grassroots movement para itulak ang sa pader ang mga political dynasty, okay yan. Pero ang pinaka-decisive doon ay ang anti-dynasty movement must really start from the grassroots. It must really draw not only the young people, it must draw the working people that have been oppressed by this type of political system that we have. Pero kasi pagka ganyan, kailangan po ng batas eh. 'Di ba? Kung sakali po manalo po kayo, 'di ba? How are you going to 'di ba, support that bill na wala naman po kayong suporta sa ibang mga senador na galing din mismo sa political dynasty? I have already declared my intention, win or lose, to build a movement from the grassroots. So ano pa kaya kapag nasa Senado at nanalo ako? I will use the office of the Senate in order to build that movement. Lawmaking is not simply about lawmakers na gumagawa ng mga batas sa opisina, nasa aircon, tapos magpapasulat sa kanilang legislative staff. Lawmaking can also include the direct intervention of the people. We have known in history na ang mga legislation na pro-people, hindi naman yan galing sa katang-isip lang ng mga lawmaker. Ay galing yan sa real struggles on the ground. And yung mga struggles na yan nanalo, and so it became legislated. Like for example, the 8-hour workday. Any piece of legislation that is pro-people, land reform, it entailed struggles na merong mga sakripisyo at may mga namatay. And knowing that lesson in history, then I will use the office, the power, and the prestige of the Senate in order to give a push to building a movement against the dynasties. And therefore, when we file a bill, it's not only I who's gonna persuade senators to pass an anti-dynasty bill. Basically, I would like to force the dynasties to commit harakiri. Oh, yun nga eh. Yung nabanggit niyo po yan. So, are you serious with that I'm statement? serious. I do not joke around. I think everyone knows na when I say something, yan ay totoo. We have spent our lives na pinaglalaban ng aming mga plataforma. Pag sinabi namin na gusto namin itaas ang sahod, we will fight tooth and nail for that. Pag sinabi namin na aalisin namin ang mga manpower agencies, yan ay talagang itutulak namin, magdasal na ang mga manpower agency pag nakapasok kami sa Senado. Pag sinabi namin gusto naming wasakin ang mga political dynasty, we really intend na gugulong ang ulo ng mga dynasty sa Senado. Subukan lang nila makapasok kami dyan. President Duterte, when he was campaigning, sabi niya, wawakasin ng ENDO. Oo. No more contractualization. Paano po kayo? Simple. Tanggalin natin ang negosyo na useless ng manpower agency. Tandaan natin ang mga manpower agency, walang ambag yan sa production. Dahil ang kita niyan ay galing lang mismo sa pamumorsyento, sa sweldo ng mga manggagawa. If I can remember it correctly, kayo po ay anti-death penalty bill, di ba? Yes, I am anti-death Oo. penalty. So, pero by doing that, I mean, I know, alam naman natin yung difference nung execution ng harakiri at saka ng anti-death penalty bill. Pero isn't that also in form of... Well, it's a figure of speech that they have to consent to their own eradication. Marami namang ganyan na nangyayari sa ating kasaysayan. Like land reform, for example, hindi naman yan na willingly na binigay ng mga asyendero sa Congress. It took armed struggle, a decades-long armed struggle, agrarian unrest, para noong 1986, after na pinatalsik si Marcos, because of the anti-dictatorship struggle kung saan maraming mga magsasaka ang kasali doon, maraming mga movements ang nagpupush ng land reform, napilitan ang ating Constitutional Commission at the time na ipasok ang land reform as a constitutional provision, and napilitan ang ating Kongreso, dominated by the landowners, to pass the Comprehensive Agrarian Reform Law. The same is true with the dynasty. We must not be under any illusion na napapasa to sa isang kongreso na maraming mga dinastiya. Kailangan nilang mapilitan by the direct intervention of the people. The last time we had a labor leader in the Senate, si Boy Herrera, TUCP dati,
And then we had the Herrera Law that some sectors, I don't know if you agree or not, but some sectors actually blame the Herrera Law for legitimizing, what so-called legitimizing contractualization. Then you had also, well, hindi siya labor leader, pero you had President Duterte and he was campaigning, sabi niya, wawa kasi ng ENDO, Oo. no more contractualization. Paano po kayo? You've spoken about buwagin na mga manpower agencies. Pero as far as the law is concerned, as far as how we define contractualization and how we define ENDO, ano po yung ano? Simple. Tanggalin natin ang negosyo na useless na business ng manpower agency. Tandaan natin ang mga manpower agency, walang ambag yan sa production. Walang ambag sa business process doon sa... Laway lang eh. Laway lang eh. As in, Middleman. middleman lang sila na on paper, they simulate employer-employee relation. And in the meantime, yung ganyang business, which is simply parasitic, dahil ang kita niyan ay galing lang mismo sa pamumorsyento, sa sweldo ng mga manggagawa. Parasitic, walang nililikha, unproductive, yan ngayon ang pinoproteksyonan ng Department of Labor and it has evolved into a multi-billion business na isang added layer lamang sa relasyon ng employer-employee relationship, nagiging middleman lang. Alisin mo yan, wala talagang effect sa ekonomiya, walang negative effect, dahil yan ay added layer, useless, at the same time, mapapalaya natin ang ating mga manggagawa dun sa tanikala ng contractualization na yan. And it will allow our workers now to unionize, at kapag nag-union sila, pwede nilang i-negotiate ang kanilang sweldo based dun sa kita ng kumpanya. Kita mo ngayon dahil hindi sila regular at wala silang union, na ang pressure ngayon para sa wage fixing, para mabuhay ang manggagawa, ay exclusively nasa gobyerno. Kailangan nilang itaas ang minimum wage doon sa level na nakabubuhay. Nasa gobyerno ang sumalo. Pero kapag regular ang mga manggagawa, nakakapag-union sila, yung burden in order to fix wage ay nasa negotiation ng business owner at saka ng mga manggagawa. And hindi kailangan uniform. Depende kung may kita ang kumpanya, edi mas malaki ngayon ang benefits. 'Di ba? Kung hindi masyadong kumikita ang kumpanya, on a case-to-case basis, talagang wala tayong magagawa, hindi mabibigay ng kumpanya, edi hindi ganun kalaki ang benefit. Ang mga manggagawa, when they do negotiate, yan ay sila ang pinaka-reasonable sa lahat. Nag-aaral ng financial statement ng kumpanya yan. Dahil ang mga manggagawa, hindi nila gusto na ang kanilang kumpanya ay mag-fold up. It is simply a myth na mga manggagawa kapag sila ay nag-union ay mag-fold up ang kumpanya. Ang mga manggagawa mismo ang pinakaayaw na mag-fold up ang kanilang kumpanya. Sila ay nagsi-CBA na meron armed with computation kung magkano ang kita ng mga businesses na yan. It is the business owner na namubudol-budol as to their profit. So you see, pag tinanggal ang kontraktualisasyon, ang sweldo natin ay pwedeng umabot sa tinatawag ng constitution na living wage. Hindi pressured ang gobyerno na every time tumaas ang cost of living, sila ngayon ang kakatukin ng mga manggagawa na i-adjust ang minimum wage. Bakit nararapat iboto ng mga botante si Luke Espiritu? Kasi ako ay isang labor leader, manggagawa, galit sa mga dynasties, gustong baguhin ang ating lipunan at merong mga direkta at walang patumpik-tumpik na solusyon sa kahirapan. Okay. Nag-concentrate kami sa political dynasties, tapos sa sahod at kontraktualisasyon, at yun naman ang ating binibitbit na mga plataforma. Yung wasakin natin ng political dynasty, magkaroon tayo ng electoral reform. At the same time, dapat bitbit natin ang social justice agenda. At lumabas naman kanina sa interview. Pag sinabi nating social justice agenda, marami yan. May sa magsasaka, pagdating sa ating ekonomiya, na dapat ang ating ekonomiya ay pro-people economy. Umalis na tayo doon sa neoliberal na polisiya ng ating gobyerno. Ang alagaan natin ay yung mga productive sector sa baba, kasama mga magsasaka, mga MSME, mga mangingisda, yung mga naglilikha talaga ng ating mga pangangailangan. All of those things ay hindi na touch upon adequately, pero I think we have provided a framework as to what I stand for with respect to my legislative agenda. At least mapalabas ang pinaka-importanting punto, which is we are against the dynasties. Gusto nating mawasak yan. At the same time, kailangan itaguyod natin ang social justice.